po sa tawag sa pagsisisi. Tinatawagan tayo ng Panginoon na maging karapat-dapat ang ating pagpupuri. Dapat ito ay may pagkilos ng paglilingkod. Wika sa aklat ni Propeta Amos, tigilan ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ng inyong mga tugtugan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Amos 5:23-24. Tagapin natin sa umagang ito ang biyaya ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Narito kami sa iyong banal na harapan upang humingi ng inyong gabay at pangunawa na ang relihiyon ay dapat magdulot sa amin ng pagkakaisa at pagkilos upang hanapin ang iyong ministeryo ng pagtuturo, pagkalinga at kaisahan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbabatayan ng mensahe at pagbubulay sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng mga taga-Galasya, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 6, ganito po ang sinasabi. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipagkaisa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Idinagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala at biyaya sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
Salamat po sa napapanahong awit ng ating koro. Ang pagpupuri sa Panginoon ay sa maraming aspeto at pamamaraan sa pamamagitan ng awit, sa pamamagitan ng ating mga karanasan sa araw-araw, kay maganda man o hindi kagandahan. Ang pagpupuri sa Panginoon ay dapat laging nandoon at hindi humuhumpay, hindi tumitigil. So yan po ang mensahe na dinala po sa atin ng ating
Coro. Kahapon din po ay ating ipinagdiwang ang Independence Day. 128 yata ang ating, tama po ba? 123. Sumobra pa ako. 123 ang ating pong Independence Day kahapon. At sa ating pong kalendaryo ng United Church ay Freedom Sunday. So pinagdiriwang din po natin sa ating kalendaryo at yung ating pong mga leksyonary ay tungkol sa kalayaan at pagpapalaya. Isa sa mga paborito kong pelikula, yung pong 1995 na pelikula, alam ko napanood nyo na ito, yung Braveheart. Isa sa mga paborito kong pelikula ito. At yung pong huling salita noong bida doon, si Mel Gibson po yun kalimutan ko yung pangalan nung karakter niya. Ang kanya pong sigaw ay freedom. At napakahalaga po noon sa buhay ng isang bayan, napakahalaga noon sa buhay ng isang tao. Pero ang freedom, mga kapatid, ang kalayaan, ay hindi lamang ito associated sa politika, sa isang bayan, sa kasaysayan ng ating lipunan, sa buong mundo, kung hindi ang pagiging malaya ay nandoon din sa bahagi ng espiritual. At ito po'y pinatunayan ni Apostol Pablo nang kanyang sabihin doon po sa teksto na binasa natin, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang papaalipin pa. Gusto ko pong tignan po muna natin yung aklat ng Galatia, ng mga taga-Galatia. Ano po ang laman ng aklat ng mga taga-Galatia? Ang Galatia po ay sulat ni Apostol Pablo kung saan ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ipinangangaral at hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi maging sa mga hindi Hudyo. At dito ay makikita po natin sa aklat na ito ay nagkaroon ng katanungan na ang question po ay whether a person must obey the law of Moses to be true Christian. Ang mga tao ba ay kailangan sumunod sa batas ni Moises para maging tunay na mga Kristiyano o mananampalataya? Ito po yung isang argumento ni Apostol Pablo doon po sa aklat ng Galatia. At kanya pong sinasabi ni Apostol Pablo, dito po yung lumabas din, yung the only sound basis for life in Christ was faith by which all are put right with God. Sinasabi niya na hindi naman na kailangan kung hindi etong pananampalataya kay Kristo ay nagpapanumbalik o inilalagay tayo sa tama at wastong relasyon at pananalig sa ating Panginoon. Kaya yung pong argumento ni Apostol Pablo sa Galatia, ang sinasabi po niya, pananampalataya ay sapat na para ang tao ay muling makabalik sa tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at ito'y resulta ng pananampalataya kay Kristo. So yun po yung laman ng Galatia. Kaya pag binasa po natin, yung buong aklat ng Galatia ay tungkol po sa argumento na kailangan ba ay circumcised or not circumcised. So ganun po yung issue ng Galatia. Bakit po ba mahalaga sa Hudyo ang pagtutuli? Minsan, hindi po natin, nalalaktawan po natin ang kahulugan nito na sasabihin natin, parang hindi na kailangan pag-usapan yung circumcision. Pero dapat po natin tignan na ang pagtutuli ay napakahalaga sa mga Hudyo. Bakit po? Kasi ito yung simbolo, ito po yung simbolo na sila po ay pinili ng bayan ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo, meron silang certain level ng, kung pagyayabang man, yung parang proud, yung proud sila, na kami pinili ng Diyos, kami bayan ng Diyos kasi kami ay circumcised.
Yun po. Pero ang gusto sabihin ni Apostol Pablo, Paul asked to have circumcised heart. So hindi lang yung per se, circumcision, kung hindi yung puso ang dapat ay sinicircumcise. Ibig sabihin sinicircumcise sa puso ay dapat ay nagbabago, dapat ay may pagtanaw para sa iba. Parang sinasabi, God's grace is bigger than any rituals. Mas importante ang biyaya ng Diyos kaysa sa mga ritual. Ang circumcision ay part ng ritual ng mga Hudyo. At ito po'y external sign, parang sa atin din mga Pilipino. Ang circumcision ay our sign of our identity. Di ho ba? Yun po yung dapat natin tignan kung bakit napakahalaga sa mga Hudyo ang circumcision, sapagkat ito ang nagtitiyak na sila ay pinili at bayan ng Diyos. Pero ang sinasabi naman ni Apostol Pablo ay dapat umigpaw, lumagtaw, mas malawak ang pagtanaw sa usapin ng pagpili ng bayan ng Diyos. Hindi lang yung external sign, hindi lang yung circumcision, kung hindi higit pa. Kaya sabi nga niya, dapat magkaroon ng circumcision of the heart, pagpapanibago ng puso. Kaya makikita po natin dito na sinabi ng Apostol Pablo ay malaya na tayo dahil pinalaya tayo at huwag nang papaalipin muli. Freedom. Maging malaya. Ano nga po ba ibig sabihin ng freedom? Hindi, sabi ko kanina, hindi lamang ito isang political na salita. Kung hindi, ang freedom is a God's gift to humanity. Ito'y isang biyaya na ipinagkaloob sa sangkatauhan. Kung babalikan po natin ang creation story, maraming argumento sa theology o sa mga theological community na sana ay hindi na daw kumain si Eva at si Adan ng bunga. Pero theologically speaking, parang sinasabi na mabuti pa rin ng Diyos. Kasi hindi tayo ginawang robot. Hindi tayo ginawang sunod-sunuran. Binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili. Kaya nga ang kalayaan ay hindi lamang politikal na usapin, ito ay moral issue rin. Ano ang tama, ano ang mali. Sino ang dapat mong sundin at kung ano ang dapat mong sundin. Kaya yung pong freedom ay biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Pangalawa, ang kalayaan ay isang dakilang kaibahan o distinct mark of human personality. Among creation, sa creation story, tao lang yung binigyan ng Panginoon ng pag-iisip. Tao lang ang binigyan niya ng kanyang imahe. Kaya makita po natin na ito yung distinct kaibahan po natin. Sabihin natin, unique personality, unique character ng tao. Yung pagiging malaya. Yung pagiging malaya sa kanyang pagpili, pagtingin kung ano ang tama, kung ano mali, kung ano makatarungan, at kung hindi ang makatarungan. Pero, mga kapatid, ang kalayaan ay hindi absolute. Hindi siya absolute na kaya ko nang gawin lahat, gagawin ko na lahat. Hindi po ganon. Ang kalayaan ay merong kaakibat na tungkulin. Hindi lang basta kung ano gusto mong gawin, gagawin mo na. Kasi sasabihin mo, malaya ka eh. Hindi ganon. Meron din limitasyon ang kalayaan. Ibig sabihin, kung mali na ginagawa mo, hindi na yung kalayaan at wala nang responsibilidad dyan sa pagiging malaya. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ng Apostol Pablo na manatili. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo at huwag na manatiling alipin muli. Kailangan natin i-preserve. Panatilihin yung kalayaan na yon. Kailangan nating merong certain responsibility yung kalayaan na yon. Maraming sasabi, ang Pilipinas daw ay walang dapat ipagdiwang na kalayaan. Unfair naman po yun.
sa mga lumaban noon. At talaga naman po tayo lumaya. Noong 1898 lamang ay hindi po natin na-preserve, hindi natin na ipagtanggol. The same way din ang ating pagiging mananampalataya. Unfair kay Kristo, tapos niya tayong palayain, pababayaan natin yung kalayaan na tinanggap natin, kalayaan sa pagkakasala. Minsan may ganun pong kaisipan yung pinalaya na tayo ni Kristo. Pwede natin gawin. Hindi po ganun. Dapat merong sense of responsibility ang pagpapalaya sa atin ng Panginoon. Pangalawang mga kapatid, pangalawang bagay, bukod sa freedom, ay meron din pong redemption. Ano po ang sabi sa verse 4? Ang sabi ganon, kayo'y magsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang iyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ibig sabihin na Apostol Pablo ay yung batas na yan o baliwalain ang batas na yan. Madalas ay ang mga Hudyo talagang sumikap sila at nagpipilit sila na ganapin yung batas ni Moises. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, nagsisikap kayo na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Dahil dyan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Apostol Pablo ay hindi para baliwalain ang batas. I-preserve yan, batas natin yan eh. Pero tingnan natin, i-widen natin yung ating perspective na makita natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng batas na yan. At tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon, bago ipanganak, ay nandoon na rin sa kanilang mga batas na sinusunod. Lamang, hindi nila nakikita. Minsan nagiging bulag sa pagsunod sa batas ang mga Hudyo. Dahil nga nagyayabang kami yung pinili ng Diyos. Minsan ganyan din tayo sa ating kapanahunan. Maraming mga samahan, maraming mga relihiyon na nagiging hindi na nakikita. At nagiging bulag na sa pagsunod, nagiging panatiko na, ito kami. Ito lang ang dapat namin sundin. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi masama ang pagsunod sa batas. Hindi masama i-preserve ang batas. Pero tignan natin, doon sa batas, baka nandoon ang pagkilos at biyaya ng Panginoon. Freedom, redemption, ito'y nagbubunga ng enlightened. Na-enlighten tayo. Ang sabi po sa verse 5, ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang appeal ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay maging matapat, maging righteous, maging matuwid. Hindi dahil sa kanilang pamamaraan, hindi dahil sa kanilang kakayanan. Yung po'y sinasabi ng Apostol Pablo na kadalasan sa pagsunod natin ng batas, yung sarili natin ang ating pinipilit na sundin, ang mga alituntunin. Nakakalimutan natin ang pagkilos ng Diyos sa atin. Nakakalimutan natin kung paano ang Panginoon ay tumutulong sa atin para gagapin, mag-grasp natin. Kasi minsan kapag sarado na ang ating pagtingin, hindi na natin mag-grasp. Hindi na natin magagap kung ano ang gusto ng Diyos at pinapaabot sa atin ng Panginoon. Kaya yung discernment kadalasan ay nawawala. Yung pagtalos kadalasan ay hindi natin naunawaan ano nga ba talaga ang pagtingin natin sa kilos at gawa ng Panginoon. Minsan yung ating discernment ay higit pa dapat sa ating nakikita ng ating mga mata. Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo, ang hirap makita ano yung kalayaan na sinasabi ni Apostol Pablo. So na-enlighten tayo doon sa sinasabi
sa ating sinasabi ng Apostol Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu Santo. Nadidiscern po natin higit sa lahat ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Pang-apat mga kapatid, freedom, redemption, enlightened, ensured po tayo. Ano po ang sabi sa verse 6? Sa mga nakipag-isa kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Talagang malakas yung puwersa ni Apostol Pablo with regards to God's grace, yung biyaya ng Diyos na hindi na issue kung ikaw ay tuli o hindi. Parang na-consummate na ng Panginoon anumang ritual, anumang batas, napagtagumpayan at napangibabawan ng biyaya ng Diyos. Pero kailangan i-acknowledge, kilalanin yung Kristo na yon na ipinakilala ni Apostol Pablo para sa mga hindi Hudyo. Kaya makita po natin dito sa Galatia ay hindi na issue rito ang Hudyo ka man o hindi. Basta't ikaw ay na kay Kristo. At ang panghuli ay ang dedication o ang dedicated. Ang sabi pong ganon sa verse 6, letter B, ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig o may pag-ibig. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo na Hudyo ka nga, tuli ka nga, pero hindi naman nakikita sa iyo ang pananampalataya at pag-ibig. Hindi ka nga tuli, pero hindi rin naman nakikita sa iyo ang pag-ibig at pananampalataya. Walang saysay ang mga ritual, walang saysay ang mga external sign, walang saysay ang sinasabi mo ay yung kiniklaim mo na ikaw ay pinili ng Diyos kung hindi nakikita ang pananampalataya at mayroong udyok ng pag-ibig. Ang sabi po sa 1 Peter 2:16, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Ang kalayaan, mga kapatid, at ang pagiging malaya ay dapat ipinapakita sa mabuting pamamaraan. Malaya tayong lahat. Pinalaya tayo ni Kristo. Kung ganon, tayo'y malaya, di pangaral natin ang mabuting balita. Kung tayo maging malaya, gumawa ng mabuti para sa ating kapwa at sa ating mga kapatid sa udyok ng ating pananampalataya. Kung tayo maging malaya at pinalaya ni Kristo, maging matapat sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo pinalaya hindi para ating abusuhin ang kalayaan, kung hindi tuparin, tayo pinalaya upang tuparin ang mga utos ng ating Panginoon. Tayo man ay Hudyo o hindi Hudyo, tayo man ay Pilipino o hindi Pilipino, kung hindi tayong lahat ay pinili ng Panginoon bilang malaya at manatiling malaya para sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tinipon po ninyo kami at walang kaibahan sa isa't isa. Walang kaibahan kung aming patuloy na sinasakatuparan ang mga tungkulin na iyong iniatang sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili ninyo kami sa gitna ng maraming karamihan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili ninyo kami sa gitna ng aming kahinaan at meron kaming kaibahan.
Salamat, Panginoon, sa ipagpili ninyo sa amin at pagtawag ninyo sa amin sa gitna na kami ay may naging makasalanan. Panginoon, nandito kami ngayon at amin pong dinadalangin na patuloy kami magiging malaya kay Kristo na siya nagbigay sa amin ng pagkakataon para ang kalayaang ito'y magamit hindi lamang para sa aming pansariling kasiyahan, kung hindi ang kalayaan ay aming magamit para sa kapurihan ng inyong pangalan. Kaya nandito kami, O Diyos, nagdidiwang kami sapagkat malaya kami na lumapit sa iyo. Malaya kaming manalangin, malaya kaming magtipon, malaya kaming mangaral ng iyong mga salita na magiging inspirasyon namin sa araw-araw. Kaya nandito kami, Panginoon, at nagdidiwang kami. Sa umaga rin ito, O Diyos, patuloy ang aming pasasalamat para sa patuloy na kagalingan ng aming mga kapatid na may karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, na hipuin po ninyo ang kanilang lupang katawan. Palayain sila, Panginoon, sa mga karamdaman, palayain sa mga alalahanin, palayain sa kanilang mga nararamdamang kabigatan. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, ang aming mga kapatid, ang aming Ate Becca, aming kapatid na Lema, ang aming Kuya Ray. Panginoon, patuloy po ninyo silang gabayan, patuloy ninyong ingatan, at patuloy na bigyan ng kagalingan sa panahon ng kanilang patuloy na pagpapagamot. Gayun din, Panginoon, dalangin namin ang aming mga matatanda ng aming iglesia na hindi na po nakakapunta sa lugar na ito. Naway patuloy po ninyo silang gabayan at ingatan, lalo't ang kanilang kalakasan ay patuloy po nilang ginamit para sa paglilingkod sa iyong iglesia at sa iyong pangalan. Gayun din, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming bayan. Panginoon, patuloy po kami nananalangin sa iyo na magkaroon ng kagalingan ang iyong sangnilikha na patuloy namin binabaka, O Diyos, ang sakit na COVID. Kami nagpapasalamat sapagkat nandyan na ang mga bakuna. Ang kailangan na lamang, Panginoon, ng aming bayan ay sapat na pagdating ng mga bakuna. Turuan po ninyo at ituro po ninyo sa aming mga leader ang epektibong pamamahala, lalo na sa mga panahong ito na marami na apektuhan ang sakit na ito. Gayun din, O Diyos, ang patuloy na gawain ng iyong iglesia. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami humihinto ng aming gawain, bagamat kami po'y nalilimitahan ng aming pagkilos at paggalaw. Subalit, alam namin, Panginoon, na hindi po ninyo kami pababayaan na pahintuin sapagkat ito ang nararapat naming gawin, ang magpatuloy ng aming paglilingkod at pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Kaya patuloy po ninyo kaming kalingain, patuloy po ninyo kaming ingatan. Gayun din, Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin po namin ang patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat sa amin. Naway palitan po ninyo ng pananampalataya kung kami ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Palitan po ninyo ng pagpapatibay ng aming pagkakilala sa iyo upang higit namin maunawaan, O Diyos, ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Gayun din, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na iyong ipinarinig sa amin. Nawa, O Diyos, manatili kami malaya at huwag nang papaalipin muli sa anumang puwersa ng kasalanan at maging matatag at matibay kami sa aming pagiging malaya sa iyo bilang ikaw ang aming Panginoon at kami ang iyong mga alagad. Ito, O Diyos, ang aming panalangin at ang lahat ng ito'y aming inilalapit na mayroong pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen.
Para po sa tawag sa paghahandog, ganun pa rin po ang ating gagawin sa ating kanya-kanyang tahanan po ay magkakaroon po tayo ng kanya-kanyang paghahandog at ipapaabot na lang po natin kay Nani Esther. Po. At tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagsusustain niyo po ng aming mga pangangailangan. Sa kabila po ng pandemya ay patuloy pa rin po ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon, at binabahagi po namin ang biyayang ito na nagmumula sa inyo para po sa kapakinabangan ng aming iglesia. Naway magamit po ang mga salaping ito sa pagpapalago ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming iniaalay, aming dinadala sa iyong harapan, ang aming mga talento, ang aming mga kakayanan, ang aming mga tinatangkilik upang ito ay inyong palaguin at magamit namin ito para sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ninyo kaming ginagamit na maging tagahasik ng inyong mga salita upang sa gayon ay maging inspirasyon ng bawat isa sa amin, lalo't sa panahong ito na kailangan namin, Panginoon, ang pagpapatibay at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa gitna ng pandemya. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ninyo kami iniiwanan ni pinababayaan man maging sa mapanghamong panahon na aming kinalalagyan. Sa mga ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga salita mo na nagiging inspirasyon namin upang sa aming paglabas sa dakong ito ay siya naming daladala at baunin para sa pagdating din ng mga hamon sa araw-araw ng aming mga buhay, sa paaralan, sa pagawaan, sa tahanan at sa pamayanan, ay amin po itong magagamit ang pananalig at pananampalataya na iyong itinanim sa aming mga puso at sa aming isipan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa kani-kaniyang mga tahanan na ngayon ay nakikiisa at kasama namin sa gawain ito ng pagsamba sa Espiritu katotohanan. Naway gayon din ang kanilang tanggapin at tanggapin ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala. Patuloy tayong humayo sa sanglibutang ito at sa ating paglalakbay ay maaari nating kaharapin ang maraming bagay at maraming hamon. Subalit alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na manlilikha at ng kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ang patuloy na kasama natin mula ngayon at magpakailan paman. Amen.